Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon po sa ating mga kababayan dyan po sa Pilipinas sa ngayon na magpa 5:30 na or 5:30 p.m. na. At ganun din po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng daigdig. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana po'y nasa mabuti po tayong kalagayan. Again, andito na naman po si Manong Rayban sa aking channel na Para sa Bayan. Yan po ang ating channel, ang ating bagong channel. Okay po, so by the way, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po i-introduce ang aking sarili. Again, ito po si Manong Rayban. Meron po akong YouTube channel na tinatawag na Manong Rayban Channel. Ito po ang aking unang channel at mostly po ito ay mga awitin or mga cover, mga music videos po. And I decided na gumawa ng bagong channel at i-focus ko po ang paglaban sa mga fake news and disinformation. Gusto ko pong i-focus dito sa aking bagong channel ang pagtulong po sa ating mga kababayan or sa ating bayan para mapaglabanan po natin ang mga gumagawa ng mga peke at mga kwentong kotsero. So, yan po. Hindi po tayo abogado, hindi abogado si Manong Rayban, wala po tayong background sa politics, wala po tayong hindi po tayo naging political science student, pero tayo po'y tatalakay in a layman's term. Simplihan lang po natin dahil kahit na isang ordinaryong Pilipino, maiintindihan niya po ang mga nangyayaring masalimut sa ating bansa ngayon. Yan po. At alam niyo po, nung pumunta sa Amerika, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, siya po ay binanatan uli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ay nagpa-press con, of course, sa Davao. At yung pagkakataon na yon, habang wala po si Pangulong Bongbong Marcos, ay muli niyang binanatan ang incumbent president ng Pilipinas na si BBM. Yan, marami siyang sinabi. Talagang diretsahan ang kanyang pagbanat. At yan nga, ang malaking tanong po natin ngayon, hindi kaya nagsisinungaling si former President Duterte sa tungkol po sa mainit na issue na to na gentleman's agreement? Dahil based on interview at sa kanyang press con, sinasabi niya po doon na wala pong nangyaring gentleman's agreement. At alam po naman natin na previously, inamin ni dati niyang spokesperson, Attorney Harry Roque, na meron niyang gentleman's agreement. Actually, nadulas siguro ang mabunganga ni Harry Roque at inamin niyang merong gentleman's agreement na nangyari po between the President of China at si Duterte po. So yan, malaking tanong po yan. Is he lying? Nagsisinungaling ba siya tungkol po dito sa gentleman's agreement? Yan. At sa ngayon po, medyo naiipit si ex-President Duterte. Dahil nagsalita na naman ang China patungkol po dyan. Alam niyo po, para po sa akin, sa aking opinyon, si Harry Roque po, looks like he's telling the truth. Kagaya po na nasabi ko kanina, ang opinion ko po, I think nadulas lang siya. Nasabi niya na merong gentleman's agreement. Actually, maybe sa kampo ni Duterte, they were trying to cover up, they were trying to camouflage yung issue po na yan para po hindi magalit ang sambayanang Pilipino sa mga Duterte. Alam naman po natin ngayon na they were trying to push
Sara na maging Pangulo or tumakbong Pangulo sa 2028. Yan po ang kanilang plano. So, gusto po nilang itago yan, yung gentleman's agreement na yan, para po hindi maapektuhan ang kandidatura or candidacy of Vice President Sara Duterte. Yan po ang ating pananaw dyan. At alam ko na nagsasabi po ng totoo si Harry Roque when he claimed that there was a gentleman's agreement na nangyari po or isang kasunduan between Duterte and President Xi Jinping ng China. Yan. So, alam ko din na sigurado ako na ang kanyang mga gabinete, mga secretaries during his time, ay may alam dyan, kaya lang hindi po sila makapagsalita. Kaya marami po sila, marami pong mga traidor, naging traidor sa bayan. Kung titignan po natin ito po ay isang katraidoran sa ating bayan. Alam niyo po, dalawang bansang pumasok sa isang kasunduan na hindi man lang nila ikinonsulta sa taong bayan. Di ba po tayo ang mga boss? Tayo ang dapat nagdidesisyon ng taong bayan. Pero it looks like na sikreto, it was a secret deal. Yan nga, gentleman's agreement, sekreto po yan. So yan po ay isang katraidoran sa bayan at siya po ay isang pangulo, hindi niya dapat ginawa yun. Talagang hindi ko po maisip na gagawin niya yung bagay na yon. At this point, naiipit mga kabayan, naiipit si former President Duterte dahil nagsasalita na po ang China ngayon. Actually, bumwelta na naman sila. Alam niyo po si Foreign Minister Mao Ning ng China, nagsalita na naman. At she was trying to reiterate, yan nga po, tungkol nga po sa kasunduan ni Duterte at ang China's president. At yan po ang reason daw kung bakit nagiging agresibo sila sa pagpasok ng ating mga Coast Guard para po mag-resupply sa ating mga kasamahan sa Ayungin Shoal. Dahil hindi daw po tayo sumunod or hindi po tayo sumusunod sa kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at the President of China. So sa mga traidor po ng bayan, isang hagupit sa inyong lahat. Isa pa, napaka-traidor ng mga taong ito. Sila po dapat ang ehemplo or halimbawa ng pagiging makabayan. Pero hindi po natin alam, siguro po dahil po may kapalit po na pera ito. So this is only an opinion. Siguro meron pong kapalit na pera. Of course, pag pumasok ka ng kasunduan, bibigyan mo ang pabor ang China, sigurado yung may kapalit. So napaka-traidor na mga taong ito at hindi po sila tapat sa taong bayan, hindi po sila tapat sa ating bansa. Kaya, the best thing po na tayo makabawi sa kanila ay sa nararating po na eleksyon, wag na po nating suportahan, ilaglag na po natin ang mga politiko mga ito, mga trapo na pro-China. So ito po ang hinihiling ko sa ating mga kababayan, mga voters na sa darating na eleksyon, ilaglag na po natin ang mga pro-China na mga tatakbo or mag-re-elect. Marami po sila. Right now, hindi po sila umiimik sa issue ng China. Andiyan na po sila Senator Bato, De La Rosa, Senator Go. Marami sila. Andyan sila. Even si VP Sara Duterte, napaka-quiet.
At alam niyo po yung sinabi niya, alam naman po niyo yung lagi niyang sagot pag siya po'y tinatanong tungkol po sa issue of West Philippine Sea, no comment. Diyan siya magaling, no comment. Bilang isang pangalawang pinuno ng bansa, dapat meron kang paninindigan, dapat meron kang solid na stand. Kung saan ka ba when we come to this issue of the West Philippine Sea na napakainit ngayon. Pero every time na tanungin siya, umiiwas siya, umiilag siya. Yun nga, sabi niya, no comment. And her brother, siya pang naging tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na hindi niya raw yung trabaho. Trabaho daw po yun ng Pangulo. Pero hindi po yun tama. Bilang isang Vice President ng bansa, dapat maging vocal ka sa mga issues. Actually, si Vice President Sara Duterte, napaka-vocal niya sa napakaraming issues. But when it comes to the issue of the West Philippine Sea, napaka-quiet niya. Dahil, alam niyo po bang dahilan? She's very quiet. Alam na po natin yan. Na meron na palang nangyari. Alam niya po yung usapan ng kanyang tatay at ni Xi Jinping. Sigurado po yan, alam niya. She is aware of that. At ang pinakamalaking reason kung bakit hindi po siya nakikialam or ayaw niya magsalita, because nagpe-play safe lang po siya. Ayaw niyang magsalita against China because talagang babatukan siya ng China kung magsasalita siya against China. Kung papanigan naman niya ang China, siguradong pag-iinitan siya ng taong bayan. Considering na nalalapit na po ang eleksyon. Actually, malayo pa, pero meron siyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. That's why she's trying to play safe para hindi po siya kagalitan ng taong bayan sa issue na yan. So, gusto niya lang lumagay sa neutral ground para hindi niya masaktan ang both China at the Filipino people. Yan. Mga traidor sa bayan, dapat latiguhin. Nilalatigo dapat ang mga yan, mga traidor ng bayan. Again, mga kababayan, hinihiling ko po sa inyo, this coming election, wag na po nating iboto ang mga pro-China na mga kandidato. Alam niyo po kung sino po sila. Basta po sa issue po ng China, sila po yung mga kampe, yung mga quiet dyan, na hindi po nagsasalita. Sila po, number one, na pro-China kagaya ni Senator Bigote. Kilala niyo na po yan, si Robin Padilla. So, wala na po yan. Dapat i-erase na po natin yan sa ating listahan. Never again sa mga traidor ng bayan. Or yan na balikan natin yung pag-insist. Ito po, bago po to, kahapon lang po ito na muli bumwelta ang China sa Pilipinas. And they insist na meron niyang gentleman's agreement. Yan. Sandali po, babasahin ko po sa inyo. Hindi po tayo nag-fake news dito. Nakuha ko po to sa Inquirer.net. Yan, ang title heading po niya, China Insist Gentleman's Agreement under Duterte Administration. So, pinagpipilitan ng China because alam niyo naman, denial king ngayon si Duterte. He was denying na walang gentleman's agreement. He was denying na walang nangyari at sabi niya si Roque daw noon na hindi pa part ng kanyang government. Si Panelo pa lang daw po noon ang kanyang spokesperson at wala pong alam dyan si Harry Roque. So, malinaw po na nilaglag ni Digong Duterte si Harry Roque. So, ulitin ko pong basahin ang chapter heading, China Insists Gentleman's Agreement under Duterte Administration.
So basahin ko po sa inyo quickly. Yan. China on Thursday insisted on the existence of a gentleman's agreement made during former President Rodrigo Duterte's tenure. In a press conference, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning once again accused the Philippines of infringing on China's territory. Naku, talagang iniisip na nila na sa kanila na yun. Further claiming ownership of Ayungin Shoal, which it called Reynay Jiao. Yan. Mao then accused the Philippine government of going back on its promise to tow away BRP Sierra Madre. But to note, Malacanang has already denied the existence of such promise. Yan. Apart from this, she also claimed that the Philippines is denying a so-called gentleman's agreement with China. Second, the Philippines denies the existence putol po. So naputol po. Sorry po na nag-stop po yung internet natin. Anyway, let's just make it simple. So, dinideny ni Rodrigo Duterte ang gentleman's agreement na yan, but nagpupumilit ang China. At once again, sinabi ng kanilang spokesperson na si Mao Ning na merong usapan na one, you will tow away, tatanggalin po yung barko, yung dilapidated na barko or lumang-luma na barko na nakasadsad po doon sa may Ayungin Shoal. Yun po daw po ang isa. At aside from that, yun nga pong ang pwede lang pong dalhin na supply ay yung pagkain at tubig. Yun lang po. So, yun lang ang yun pala ang agreement. So, once again, China re-echoed yung kasunduan ni Digong Duterte at ni President Xi Jinping. So lumalabas po dito na naiipit si Rodrigo Duterte. Ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte dahil sinasabi po ng China na may kasunduan. So yan, napakalaki pong issue ngayon to. Talagang bumabuelta ang China at sinasabi niya, pinaninindigan nila na merong nagawang or nangyaring gentleman's agreement between the Philippines and China. Pero, unfortunately, si Duterte lang po ang tumayo. Hindi po dyan kasali ang taong bayan. Hindi po nila kinonsulta yan sa taong bayan. Kaya ito po ay isang maliwanag na katrayduran sa ating bayan, sa ating bansa. Okay, so dahil po dyan, sa pagtatapos, para po sa akin, dapat lang. Tama po si Senator Risa Hontiveros na gumawa po ng isang resolusyon asking the proper committee sa Senate para po ipatawag si former President Duterte at magpaliwanag po sa gentleman's agreement na yan. Dapat lang na ipatawag si former President Digong sa Senado para magpaliwanag. Ito po ay isang napakabigat na kasalanan kung ito po ay totoo. Ito po ay isang katrayduran sa bayan. At ito po ay ginawa ng isang pinakamataas na tao sa bansa na may pinakamataas na katungkulan, ang presidente. So, napakabigat po to. Dapat lang na magpaliwanag si former President Digong sa bayan, sa mga Pilipino, kung ano ba ang kanyang pinasukan, ano ba ang kanyang ginawa, ano ba ang mga kasunduan, bakit ganito na lang ang galit ng China sa atin,
every time na magre-resupply po ang ating Coast Guard doon po sa may Ayungin Shoal. Former President Duterte, dapat sumagot ka, dapat sabihin mo ang totoo sa taong bayan kung ano ba talaga ang nangyari. Mga kababayan, mga kaibigan ko, ito po ay isang malaking issue. Hindi lang ang issue sa bigas or mahal na bilihin. Ang issue po sa West Philippine Sea ay isang napakalaking issue na kung saan tayo mga Pilipino ay napakahalaga din ito. Remember, ito pinag-uusapan dito ang yamang tubig na kung saan atin po yan ang economic zone na dapat pagmamayari ng or dapat na tayo mga Pilipino ang makinabang na sa ngayon ay kinakamkam ng China. Mga kababayan, dapat ipaglaban natin ang atin. Ang West Philippine Sea ay atin. Huwag nating hayaan na kamkamin ng China at huwag nating hayaan na ang kasunduan na yan ni Rodrigo Duterte at ang China ay manaig. Yan po ay non-binding para po sa akin. I'm not a lawyer but it is a non-binding agreement. Dahil illegal po yan at hindi po pinaalam sa taong bayan. Sila-sila lang ang nag-usap. Kaya dapat lang na ma-horrify si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi ka panipaniwala na isang Pangulo ang magbebenta sa kanyang sariling katubigan, sa kanyang sariling teritoryo. Mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panunood. Sana po ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagiging makabayan at patriotiko. Ipaglaban po natin ang atin. Ipaglaban ang West Philippine Sea sapagkat atin yan. Magandang hapon or gabi na sa Pilipinas ngayon. At sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo, mag-iingat po tayo lagi. Mabuhay ang Pilipinas. Mahal ko ang aking bayan. Maraming salamat po.